Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Sa araw na ito, naniniwala po ako na hinanda na ng Panginoon ang ating mga puso para sa pag-receive ng kanyang banal at makapangyarihang salita. So tayo po ngayon ay nasa last topic na ng ating buwan na ito at naniniwala po ako na patuloy po tayong tinuturuan at tinutulungan ng Panginoon para po magkaroon tayo ng katalinuhan, magkaroon tayo ng lakas ng loob at alam natin ang ating gagawin. Especially sa panahon na tayo ay nakakaranas ng iba't ibang mga battles, lalo na sa ating isipan. At hayaan niyo po na i-end natin ang buwan na ito na naniniwala po ko that the Lord will continue to teach us, the Lord will continue to prepare us, especially po sa panahon na ito na kung saan napaka-importante na tama ang ating mga desisyon na ginagawa sa buhay, tama po ang ating mga aksyon na ginagawa sa ating mga buhay. I want you to share this link right now. Nasaan ka mang lugar na nakakapanood ngayon, naniniwala po ko na hindi lang ikaw ang pagpapalain ng Panginoon, kundi pagpapalain din ni Lord yung mga tao na makakapakinig ng mensaheng ito. So let's get started. Alam niyo po ba that the average adults makes 35,000 decisions a day? Ang isa pong average na tao, especially an adult, siya po ay gumagawa ng 35,000 decisions a day. 35,000 decisions. Kaya lang ang tanong doon, sa mga desisyon na yon, sa 35,000 na average na decisions na yon, ang tanong ngayon dyan ay, yung ginagawa bang desisyon ay tama? Alam niyo po ba, according sa mga pag-aaral, bawat isang tao po ay nag-spend ng approximately 2 hours a day deliberating over decisions. 2 oras kada araw, nag-iisip siya sa desisyon na gagawin niya. Kasama na doon yung pagkain, kasama na doon yung idadamit niya. 2 araw nilalaan ng tao sa pagdidesisyon, araw-araw. Kaya lang ulitin ko, are you making the right one? According to Stephen R. Covey, sabi niya po that I am not a product of my circumstances. I am a product of my decision. I am not a product of my circumstances. You are not the product of your circumstances, but you are the product of your decision. Dahil lahat po naman tayo ay may mga iba't ibang pangyayari sa ating buhay. Tayo po ay may mga kanya-kanyang mga pinagdadaanan sa ating buhay. But magkakaiba po kasi tayo ng desisyon na ginagawa. That's why you're not the product of your circumstances. You are the product of your decision. Yung mga desisyon na yan na ginawa natin sa buhay, yan po ang nag-shape sa ating buhay. Yung mga desisyon na yan na ginawa natin sa ating buhay, yan po ang nag-shape sa ating ikabubuhay. Kaya nga po kung gusto mong maging maganda ang produkto mo, gandahan mo ang desisyon mo. Ulitin ko po, kung gusto mong maging maganda ang produkto mo, gandahan mo ang desisyon mo. Kung gusto mo maging maganda ang buhay mo, napaka-importante na maging tama ang desisyon natin sa buhay. Remember that your decision affects your direction and your decision determines your destiny. Malaking bagay po. Kaya ka nandiyan dyan sa lugar na yan kasi dinesisyonan mo yan kanina. Kaya mo kakainin yung bagay na yan kasi dinesisyonan mo yan kanina. Again, you're not the product of your circumstances. You're the product of your decision. Ngayon ang tanong, paano ba ako gagawa ng isang epektibong desisyon? Ano ba ang gagawin ko kapag ako ay magdidesisyon? This week po, marami po akong mga nakausap na mga leaders at pinag-uusapan namin ay yung mga ganito, wisdom, pagdating sa paggawa ng desisyon. Alam niyo po, napaka-importante sa tagumpay ng isang tao, malaking bagay po that you must know how to recognize patterns. Napaka-importante alam nating mag-recognize ng pattern. Bakit? Yan pong pattern na yan ang pinakaunang-unang ginagamit ng ating utak para kapag tayo'y kumikilos. In fact, may mga pag-aaral po na kung saan bago mo pagawin yan, isang bagay na yan, naisip mo na muna yan. O bago mo pa isipin yan, alam na ng isip mo kung ano ang gagawin niya. Alam na ng isip mo kung ano ang gagawin niya. According po ito sa maraming pag-aaral, bakit? May pattern na siya sa isip eh.
At yung pattern na yun yung susundan mo kapag ikaw ay kikilos. Ganon din naman po sa pagdedesisyon. Napaka-importante ng pattern para hindi ka na nahihirapan at hindi ka masyadong magkakamali. Ulitin ko, 35,000 decisions a day ang ginagawa natin. Ang tanong ngayon, tama ba yun o mali? Siguradong maraming mga mali na pwede tayong magawa. At paano natin maiiwasan ito? Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. I want you to open your Bible with me in Jeremiah chapter 6 verse 16. Jeremiah chapter 6 verse 16. This is what the Lord says. Stop at the crossroads and look around. Ask for the old godly way and walk in it. Travel its path, and you will find rest for your souls. But you reply, no, that's not the road we want. Napakatindi po ng statement dito dahil mapapansin natin sa unang linya, this is what the Lord says. Pero pagdating sa dulo, no, that's not the road we want. Nakuha po natin, therefore, may mga bagay na kung saan tinuro na sa atin, nasa sa atin na lang kung tayo ay magdidesisyon. Nasa sa atin na lang, may mga bagay na kung saan hindi mo kailangan maranasan para matuto ka. Kailangan mo na lang matuto sa karanasan ng iba. Tinuro na dito ng Panginoon, ano ang gagawin nila. Pero sinabi din doon sa second to the last na line dito, travel is path and you will find rest for your soul. So dito makakakita tayo mga kapatid ng napaka-importanting kapamaraanan, napaka-effective na paraan kapag tayo ay gumagawa ng desisyon. By the way, although isang verse po ito, napaka-importante malaman natin yung background nito. Alam niyo po that Jeremiah was preaching one of his many sermons exposing the unbelief and disobedience of the Jews of his day. Nung panahon po na ito, Judah is close to celebrating 1,000 years ng kanilang existence as a nation. 1,000 years of great progress. At alam niyo po, 1,000 years sila po ay nakalaya from Egypt. At napakalayo na ng kanilang narating. Napakatindi na ng kanilang advancement, lalo na pagdating sa relihiyon. Lalo na pagdating sa pananampalataya. Ano ang tendency ngayon? Dahil malayo-layo na ang kanilang narating, nung kinokorek sila ni Jeremiah, ayaw na nilang magpakorek. Kasi napansin niyo po, may statement dito si Jeremiah, as the old godly way. So kapag nasa panahon tayo ng advancement, madalas na makikriticize kapag tinuruan ka na wala makaluma na to, walang alam to. Walang alam to, luma na yung alam niya. Kasi may ganun siyang statement eh. So ang tendency, ayaw nilang pakinggan si Jeremiah. Ayaw nilang pakinggan. Kaya nga po mga kapatid, binabalaan sila ng Panginoon dito. Alam niyo po ba that over and over again, the prophet Jeremiah stresses that the nation of Judah is backsliding people 13 times. Sinabi niya dito that backsliding people itong mga taong ito, na sila po ay gumawa ng mali. 53 times binanggit dito sa book of Jeremiah na sila po ay nagkamali, na sila po ay nagkasala, that they should return. Yung sinabing bumalik kayo dahil kayo'y nagkamali, 47 times binanggit dito. At kapag hindi nyo ginawa ito, hindi kayo nanumbalik, hindi nyo ginawa yung tama, 14 times sinabi na magkakalat-kalat kayo at 51 times sinabi na aalipinin kayo pag hindi nyo inayos yung inyong mga aksyon. Kaya ko po ito nabanggit, may consequences ang mga maling desisyon sa buhay. Kaya tinuruan na sila ng Panginoon ano ang gagawin nila. At naniniwala po ko na kaya mo mapapakinggan ito. Kasi bukod sa may 35,000 na decisions kang gagawin ngayong araw na ito, ilan dun sa mga desisyon mo ay make or break. Make or break. So join me in our message today entitled 4 Steps to Effective Decision Making. 4 Steps to Effective Decision Making. Again, share this link right now. Pakinggan mo itong maigi. Isulat mo, share mo sa mga kasama mo. Sit back and relax, and I believe that today,
God will inform us, and above all, God will transform us. First step ng effective decision making. Number 1, verse 16. This is what the Lord says. Stop at the crossroads and look around. First step. Di ba sinabi ko po, napaka-importante ng pattern. Isa sa mga unang-unang katangian ng tao matagumpay, alam niyang mag-recognize ng pattern. Para lang sa gayon, yun ang susundan niya. Yun ang tatahakin niya. Hindi na siya mahirapan kasi kapag mali yung pattern na nasa isip natin, yun din lagi ang gagawin mo. Paulit-ulit lang yun. Paulit-ulit na sablay, paulit-ulit na pagkasira ng buhay. Kaya nga, kinakailangan magbabago tayo ngayon ng pattern natin. At ang kagandahan, every time na magdidesisyon ka, wag mo nang kalimutan tong 4 na pattern na ito. Yung 4 na steps na ito. Para nang sa gayon, mas, alam niyo po yun, mas tama at mas effective yung gagawin nating desisyon at makakaiwas tayo sa mga ikawawasak ng ating buhay, ng ating negosyo, ng ating pamilya, ng ating ministeryo. 4 steps to effective decision making. Step 1 is stop. Stop. This is what the Lord says. Stop at the crossroads. Sinabi niya dito. Remember that in the world of decision making, the ability to respond quickly and effectively to changing circumstances is crucial. Lalo na tayo po ay, ulitin ko, nagdidesisyon araw-araw. Yung abilidad mo na magdesisyon ng mabilis at tama, it means agility, ay napaka-crucial. Kaya lang, teka lang, nabanggit mabilis at tama na pagdidesisyon, tapos stop, tama. Why? 2 importanteng prinsipyo. Una, matalino ang marunong huminto. Kaya nga sinabi dito, tignan niyo po, this is what the Lord says. Stop. Si Lord mismo ang nagsabi, huminto ka muna. Matalino ang marunong huminto. Stop means, in this passage, alam niyo po, ang bigat na ito. Stop. Ganun siya ka-basic. Sinabing stop, huminto muna. Alam niyo po ba that most accidents that happen ay nangyayari po sa intersection. Nangyayari po ito sa mga intersections dahil hindi humihinto, hindi nag-slow down, hindi humihinto. Ang dami ko pong nakikitang nagda-drive. Basic po yun eh. Pag nasa intersection, lalo na hindi mo naman alam, o kahit na alam mo, napaka-importante kung hindi ka mag-slow down, mag-full stop ka. Kasi nga intersection yun, karamihan ng disgrasya ay dito nangyayari. Kasi hindi humihinto. Imaginein mo na lang yung bisikleta mo. Imaginein mo na lang yung sasakyan mo. Tandaan mo sa buhay, importante ang pag-usad. Pero importante rin ang paghinto. Pag hindi ka marunong umusad, hindi ka uusad. Pero pag hindi ka marunong huminto, hindi ka nauusad ng tuluyan. Kasi baka madisgrasya ka. So, kung mapapansin natin dito, kapag nakita natin yung sarili natin, kaya sinabi dito, this is what the Lord says, stop at the crossroads. So kapag nakikita natin na tayo ay nasa isang sitwasyon na kinakailangan natin magdesisyon, huwag kang ura-urada. May panahon ng pag-arangkada at may panahon ng paghinto. Kaya nga matalino ang marunong huminto. Hindi lang matalino yung mga marunong umusad, matatalino yung mga taong alam nila kung kailan dapat huminto. Ulitin ko, matalino ang marunong huminto. Bakit? Dahil kalooban ito ni Lord. This is what the Lord says. Tinuturo mismo ng Panginoon. Kapag ikaw ay dumadaan sa isang sitwasyon na kinakailangan mong magdesisyon ng maayos at crucial itong bagay na ito, huminto ka muna dahil hindi kahangalan ang paghinto, kundi ito ay isang katalinuhan. Pangalawang prinsipyo, una, matalino ang marunong huminto. Pangalawa, huminto kapag nalilito. This is what the Lord says. Tingnan niyo po. Sinabi mismo ni Lord eh. Kaya kalooban ni Lord to. This is what the Lord says. Stop
Kaya lang ang tanong, kailan, saan ako hihinto? Nakalagay dito, at the crossroads. Kapag ikaw ay nasa daanan, teka lang, kakaliwa ba ako, kakanan? Atras ba ako? Abante ba ako? Kapag may ganyan ka na pinagdadaanan sa buhay, katalinuhan ang paghinto. Pangalawa, huminto kapag nalilito. In short, ito yung panahon ng kalituhan. Ito yung hindi malinaw ang iyong tatahakin o tinatahak. Huminto ka kapag nalilito. Alam mo yun, wag desisyon ng desisyon. Wag bili ng bili. Wag lakad ng lakad. Wag oo ng oo. At wag hindi ng hindi. Lalo na dumadaan ka dito sa crossroads ng buhay mo. Every time na nasa crossroad ka, it is a must to stop. Kapag ikaw ay nalilito, teka lang, nalilito ka ba dyan? O, teka lang, bakit ka nagdidesisyon? Huminto ka muna. Para hindi ka magkaroon ng pagkakamali. Tandaan natin, nakakapagod yung lakad ng lakad, lalo na hindi mo alam kung saan ka pupunta. Nakakapagod yung drive ng drive, mauubos yung gasolina mo, mauubos yung oras mo, mauubos yung panahon mo. Hindi mo naman alam kung saan ka pupunta, di huminto ka na lang. Nakakapagod yun. Kaya ang tanong ngayon, nakakapagod, napapagod ka na ba? Naiinis ka na ba sa buhay? Nahihilo ka na ba? Kung oo ang sagot mo, huminto ka muna. Simple lang sinasabi dito, stop at the crossroads. If there are series of choices that you have a hard time to choose, you have to stop for a while. Huwag mo nang gumawa ng desisyon, huminto kapag nalilito. Alam niyo po ba, there are times when it is smart to make those big decisions. And there are times when it is better to wait or to stop. Now, here are 4 situations where you will be wise to halt or stop before making big decisions. 4 na sitwasyon. Kailan ako dapat hihinto? Okay? Ang tawag dito ay halt. Ito yung HALT. Ibig sabihin, number 1, don't make decisions when you are, number 1, letter H, hungry. Huwag kang magdidesisyon kapag ikaw ay gutom. Sang-ayon po sa mga experts, sa mga scientists, na may mga hormones na inilalabas ang ating katawan kapag tayo ay gutom. At yung hormones na yon, kapag yun ay nasobrahan, magpuproduce yun ng negative effect sa decision making natin and even sa impulse control natin. Hindi mo maiiwasan yung desisyon na gagawin mong yan kahit mali kapag ikaw ay gutom. Hormones that are released during hunger affects your decision making. According to the University of Gothenburg, in May 9, 2016, sinabi nila that never make a decision when you are hungry. Nagkaroon po sila ng maraming mga experiments at pag-aaral dito. Sinabi po nila that hormone, yung hormone na ito na responsible dito sa ganitong sitwasyon ay yung ghrelin na tinatawag. Yung ghrelin na yon that is released before making meals or known to increase appetite. Nire-release siyang ghrelin na yan bago tayo kumain. Bago tayo kumain. At kapag hindi ka pa kumakain, dumadami na yung ghrelin na pinuproduce ng katawan natin, yung hormone na yan. At ito, kapag tumataas na siya, dumadami na, tumitindi na, may kakaroon na siya na negative effect, both sa decision making natin at impulse control, according sa mga scientists. Maaapektuhan na yung tamang pagdidesisyon mo kapag gutom ka na. Dahil tataas yung ghrelin mo. Don't make decisions when you are hungry. Second letter A, don't make decisions when you are angry. According po sa Harvard Business Review, noong September 2010, sinabi po nila na may negative impact sa isang tao kapag siya ay nagdidesisyon out of anger. You and I know that when we make impulse decision out of anger, it is rare that much good comes from it. Bibihirang
makagawa tayo ng tama kapag tayo ay nagdidesisyon ng tayo ay galit. Saka na lang niya marirealize na mahal pala niya yung tao. Kaya lang nagdesisyon siya ng galit siya. Sa kanya lang marirealize na pambihira, mali yung gagawin ko. May babayaran pa pala ako dito. Kaya lang binili mo na tong ganitong bagay. Pambihira. Kamali ako ng desisyon. Dahil nagalit lang ako. Pero hindi naman talaga yun. Yung totoo. Nakuha po natin yon. According to Harvard Business Review, anger poisons decision-making. Anger poisons decision-making. Nilalason nito yung tamang pagdesisyon natin. Kapag ikaw ay galit, lason yan sa tamang pagdesisyon. Lason. Kaya nga, hindi ko sinasabi na laging mali ang anger. Pero umiwas-iwas tayo kapag tayo ay masyadong galit at masyado nang umiiral yung emosyon natin at hindi na tayo nakakapag-isip ng tama. Again, kasi nilalason ng galit ang tamang pagdesisyon natin. Kaya nga sinabi sa Proverbs 29:11, fools vent their anger, but the wise quietly hold it back. Ang mga hangal, tinutulak lalo nila yung galit nila. But the wise quietly hold it back. Kaya nga sinabi natin, di ba? Katalinuhan ng paghinto. Kapag galit ka na, huminto ka muna. Hindi ko sinabing mali ang may tamang panahon, may tamang paraan kung paano ka magagalit. Pero maraming maling kapamaraanan. At kapag ikaw ay nagdesisyon yan at hindi ka muna huminto, malamang sa malamang makakagawa ka ng mga desisyon na pagsisisihan mo habang buhay. Pagsisisihan mo next month, pagsisisihan mo ngayong taon na ito. Kaya napaka-importante, don't make decisions when you are hungry, don't make decisions when you are angry. Letter L, don't make decisions when you are lonely. One main temptation po ng mga tao ay sila ay nagdesisyon sa kanilang sarili lamang. Napaka-importante po ng may disposition ka sa buhay. Pero napaka-importante rin na maunawaan natin na napaka-importante ng mga kasama, ng mga wise counsel kapag ikaw ay nagdidesisyon. Kaya nga ultimo hari. Kaya nga ultimo mga top leaders ng isang bansa kumukuha ng advisor eh. Tapos ikaw ba? Tayo pa. Nagbabayad sila ng napakamahal para lang magtanong-tanong muna at humingi ng talino kapag sila ay nalilito at kapag sila ay naguguluhan. That's why, don't make decisions when you are lonely. Don't make decisions. Alam niyo po, sinabi ng Forbes article noong February 23, 2012, sinabi nila doon kung ano ang mga consequences kapag tayo ay nagdesisyon na tayo ay mag-isa. In fact, karamihan ng mga tao, nakinitil nila yung buhay nila, wala naman silang kasama doon eh. O, napansin mo? Gagawin mo ba yon kapag may kasama ka? Usually, pag wala kasama. Ang dami nating mga maling ginagawa pag mag-isa tayo. In fact, maraming mga lingkod ng Panginoon, doon sila bumagsak nung mag-isa sila. Anong ginawa? Nung na-stress, nung nagkaroon ng anxiety, si Prophet Elijah, anong ginawa niya? Pumunta siya sa kuweba. At sabi niya, ayaw niya na mabuhay. O paano kung di siya kinausap ni Lord? Don't make decisions when you are lonely. Proverbs 11:14, where there is no guidance, a people falls. But in an abundance of counselors, there is safety. Kapo natin yun. In an abundance of counselors, there is safety. So don't make decisions when you're lonely. Kasi marami kang maling gagawing desisyon at pagsisisihan natin. Dahil hindi muna tayo nakapagtanong nung tayo nagdesisyon. Last but not the least, itong halt na ito. Don't make decisions when you are tired. So making decisions when you're tired is not wise. According to April 29, 2015 article sa Business Insider po, ikaw at ako
ay kinakailangan, makinig kayo dito, gumawa ng desisyon, ng important decision, mga importanteng desisyon natin sa buhay, within 2 hours of waking up in the morning. At iwasan mo na ikaw daw ay nagdidesisyon mid ng afternoon para kung gusto mong maging productive. Ang ibig lang sabihin nitong mga pag-aaral na ito, gagamitin mo yung oras mo na maayos yung pag-iisip mo na hindi ka pagod kapag nagdesisyon ka. Kaya nga, lagi ko pong sinasabi, pagdating sa tagumpay, hindi lang time management ang importante. Napaka-importante higit sa lahat ng energy management. Importante yung desisyon mong gagawin. Ginagawa mo siya kapag pagod ka na, antok ka na. Kaya marami, sumasablay sila. Tapos, yung major na decision, yung major na ginagawa niya, dapat niyang tapusin, ginagawa niya pag pagod siya. Yung minor, ginagawa niya kapag maayos yung isip niya. Ano yun? Nung maayos yung isip niya, malinaw yung pag-iisip niya, hindi pa siya pagod, doon siya nanonood. Doon siya gumagawa ng mga minor na bagay. Tapos kapag pagod na yung isip niya, doon siya gagawa ng mabigat na desisyon sa kanyang buhay. Ano mangyari? Sisem lang siya. Energy management. Don't make decisions when you are tired. Kaya nga ulitin ko, 4 situations where you will be wise to halt or to stop before making big decisions. Don't make decisions when you are hungry, when you are angry, when you are lonely, and when you're tired. Kaya tama ang Bible. Tama si Lord sa sinabi niya. This is what the Lord says. Stop at the crossroads. Stop. Matalino, marunong huminto. At huminto kapag nalilito. Pangalawa na pattern. Malino na, pag nasa crossroads, tayo, kapag kailangan mo magdesisyon ng tama, stop. Pangalawa, this is what the Lord says, stop at the crossroads and look around. Look around, napaka-importante nito. Of course, number 2, step 2 is look. The word look here is the Hebrew word ra'a. Ibig sabihin yan, consider, discern, observe. Dalawang importanteng prinsipyo pagdating dito sa passage na ito. Ulitin ko and look around. Hindi ka hihinto, listen to this, for the sake na huminto. Hindi ka pepreno for the sake na promeno. Humihinto ka kasi may gagawin ka. Sinabi dito, look around. Why? It is wise to watch. It is wise to watch. Ra'a, consider, discern, observe. Kaya nga sinabi ni Publius Cyrus, observation, not old age, brings wisdom. Yes, naintindihan ko naman na kailangan talaga na may katalinuhan sa pagtanda. Pero hindi lahat ng tumatanda ay nagtatanda. Kaya nga napaka-importante ng observations. Observations, not old age, brings wisdom. Kasi kahit na umidad tayo, hindi naman nagtatanda ang isang tao. Wala siya natatandaan ng mga tamang bagay. Tatanda lang tayo ng pawrong. Ika nga ng mga nakakatanda sa atin. Tandaan natin, ang mata ay isang sandata. Hindi mo na kailangan muna ng close fight. Marami ka na ipapanalong laban, malayo pa lang. Dahil alam mo na gagawin mo. Why? It is wise to watch. Ang mata ay isang sandata. That's why Eric Hofer once said, you can discover what your enemy fears most by observing the means he uses to frighten you. You can discover what your enemy fears most. Paano? By observing the means he uses to frighten you. Kaya nga sandata ang ating mga mata. Katalinuhan kapag ikaw ay nag-o-observe muna. Tignan mo muna yung sitwasyon. Second, it means situational awareness. It is wise to watch. Second, it means situational awareness. The purpose of the second step, etong sinabi dito na look around, is to extend your situational awareness. Maging aware ka muna. Hindi naman sinabi na huwag ka magdidesisyon. Maging aware ka muna doon sa susunod na tatahakin mo. Hindi mo kinakailan umandar muna. Tingnan mo muna. Malaki ang may tutulong kapag nag-observe ka muna.
para magkaroon ka ng situational awareness. So in this phase, decision makers gather information about their environment, about their competitors kapag negosyo ito, and other relevant factors. Kaya ka nag-o-observe kasi tinitignan mo yung kapaligiran mo. Tinitignan mo yung competitor mo, tinitignan mo yung galaw ng market ngayon, tinitignan mo yung personality ng market ngayon, anong mangyayari, at kumukuha ka ng iba't ibang impormasyon sa susunod, natatahakin mo. Kaya nga po napaka-importante, the more accurate and timely the information, the better the decision-making will be. Sinabi po ni Darren Matthews in Medium.com, observation is more powerful than knowledge. Ulitin ko, observation is more powerful than knowledge, especially when it comes to making decision. Akala ko ba knowledge is power? Hindi po laging ganon. Kasi maraming mga tao knowledgeable naman sa paggawa ng mali. They are experts in doing wrong. Kaya importante yung knowledge ng truth, hindi lang simpleng knowledge, dahil maraming tao magaling gumawa ng mali. Yun yung knowledge nila. Kaya nga observation is more powerful than knowledge, especially when it comes to decision making. Wisdom tends to grow in proportion to one's awareness. Listen to this. Ulitin ko Wisdom tends to grow in proportion to one's awareness of one's ignorance. Lalo kang nagiging wise kapag alam mo na ignorant ka sa bagay na ito. Yes. Kasi iiwasan mo yung denial eh. Kapag nalaman mo na hindi ka marunong dito sa bagay na ito, gagawa ka ng paraan para maging marunong ka. Kaysa nagmamarunong ang isang tao, hindi naman talaga niya alam at paulit-ulit yung sablay, lalo lang tayo magiging fool noon. In fact, ang isa sa pinaka-importanting definition ng foolishness ay lack of common sense. Alam mo na ang isang bagay, itutuloy mo pa. Kaya nga nagiging wise ang isang tao kapag aware siya sa mga kakulangan niya sa buhay. Sa mga dapat na mailagay niya sa kanyang isipan, sa mga bagay na dapat niyang malaman. Remember that awareness is like the sun. When it shines on things, they are transformed. Kaya napaka-importante ng awareness. Kaya sinabi dito, look around. Why? It is wise to watch. At kinakailangan, ini-extend nito. Kapag ginawa natin ito, hindi agad tayo nagdidesisyon, nag-o-observe tayo, umaayos yung situational awareness natin. Mas nagiging aware tayo sa environment natin, sa kilos ng mga tao sa paligid natin, at doon sa pangyayari. So malaki na itutulong nito. Again, ang mata ay isang sandata. Huwag mong kalilimutan laging mag-observe. Kasi sigurado na may tama at mali sa mga options natin sa buhay. May tama at mali sa mga inaalok sa atin. May evil at may maka-Diyos na kung saan inaalok sa atin at mga gusto nating pagdesisyonan sa buhay. May pangit, may maganda, may masama, may mabuti. May bad, may good, may better, at may best. Kaya tignan mo mabuti. Ulitin ko, mahirap maglakad nang wala tayong nakikita. Wala kang nakikitang tama. So para may makita ka muna, di ba minsan parang sa mga puzzle, sa unang tingin mo parang wala naman. Pero pag tinagalan mo, inobserve mo maigi, ito pala, meron pala dyan. Pinapahanap sa'yo yung agila, doon sa drawing na, hindi mo agad makita. Pero pag inobserve mo maigi, meron pala, nandito pala makikita yon. O hanapin mo yung bilog dito sa 1,000 na square. Hindi mo agad makikita yon. Nakawa natin yon. Kasi doon ka agad sa pangkaraniwan. Yun agad ang desisyonan mo kasi yun ang nakikita mo. Kaya pag nakikita mo sa isang sitwasyon na puro pangit naman nangyayari dito, teka lang, mag-observe ka muna para masigurado mo, talaga ba puro pangit? Kasi baka mabilis tayo nagdesisyon sa buhay. Kaya ang sinabi ni Joe Navarro, exercise your observation muscle and you will become a more powerful decoder of the world around you. Exercise your observation muscle and you will become more powerful decoder of the world around you. Look around. Sinabi dito. Pagmasdan mong maigi, gamitin mong sandata ang iyong mga mata. Huwag basta-basta kumikilos, huwag basta-basta
umaarangkada. Maging aware ka muna sa mga susunod na movement mo. Maging aware ka muna doon sa mga dadaanan mo. Maging aware ka muna kung yung mga available na resources, mga available na threat, mga available na opportunities na pwede mong makaharap. Again, exercise your observation muscle and you will become more powerful decoder of the world around you. Pangalawang pattern yon. Stop, look. Pangatlo. Step 3, ask. Napaka-importanting magtatanong. Ang galing no? Hihinto ka muna, hindi ka humihinto for the sake of huminto. Ito maganda. Bago ka magsalita, mag-observe ka kasi muna. Maraming mga tao, nagkakaroon ng malaking desisyon, malaking pagkakamali sa buhay kasi inuuna ang bibig kaysa doon sa kanilang mga mata. Ulitin ko, sandata mo nga yan eh. Ang layo-layo, hindi mo kinakailangan lagi ng close fight. Kinakailangan mag-observe ka muna, malaking bagay na yon. O tapos, kapag nakita mo na, nakapag-observe ka na, dito ka na magtatanong ngayon. Sinabi dito, ask for the old godly way. So to ask is an important task to a decision maker. Magtatanong ka na, kasi nag-oobserba ka lang naman eh. Di ba? So, malaking tulong din para mapatibay mo yung desisyon na yan. Bukod sa nag-observe ka ng maigi, hindi pa ura-urada, nagtatanong pa tayo. Tandaan, hindi masamang magtanong. Lalo na kung hindi mo naman talaga alam ang tamang gagawin mo. Hindi masamang magtanong, lalo na paulit-ulit din lang ang mga bagay-bagay na ginagawa natin. Ngayon, anong tatanong mo? Ito maganda dito. First, ask the tried and true way. Ask the tried and true way. By the way, ilang clarification lamang po pagdating dito. Alam niyo po ba that yung phrase dito na ask for the old path or old godly way na binanggit dito, paborito po ito ng mga tao na ino-oppose yung pagdating sa pagbabago. Pagbabago ng organization, pagbabago ng church. Ito yung gusto nila. Hindi, yung luma. Hindi po ito ibig sabihin nito. Ulitin ko, may maganda sa bago, may maganda sa luma. Pero hindi dito for the sake of bago lang o luma lang. Yung old ways na binanggit dito refer to God's truth as revealed in His Word. Hindi ito for the sake, may maganda rin naman, may tama din naman na bagong ginagawa ang Panginoon. Nakuha po natin, may mga bago din naman na hindi yun naman namang kilos ng Panginoon. Kaya ang binabanggit dito nung sinabing, as for old way na binanggit, ito yung tried and true way. Ano yun? Salita ng Panginoon. Because heaven and earth will pass away, sabi ni Jesus. But my word will never pass away. The word of God is flawless. Ito yung tried and true way. That's why the Message version puts it this way. Sabi dito sa translation na ito, God's message yet again. Go stand at the crossroads and look around. Ask for the directions of the old road. Ano daw yon? The tried and true road. Therefore, ang old way dito ay yung tested and true way. Sometimes if you move, remember this sometimes if you want to move forward, it is wise. Litin ko, it is wise to move backward. Sometimes, if you want to move forward, you've got to think backward. Di ko sinabi na lilingon ka sa iyong nakalipas. Di ba sinabi, may mga bagay na kung saan hindi mo kinakailangan ng lumingon. Pero itong pinalilingon dito, ito yung tried and true way. Ito yung salita ng Panginoon. Kung meron ka mang babalikan at kung meron ka mang alalahanin, dapat yung subok na. Kaya nga sinabi sa ibang translation dito, reliable way. Dapat yung subok na at wala nang ibang subok na matibay, subok na matatag, kundi ang salita ng Panginoon. Ito yung sinasabi dito. Kaya nga magtanong ka. Kaya nga napaka-importante kung gusto mo maging wise sa bawat desisyon na ginagawa natin, napaka-importante ng salita ng Panginoon. Bakit? Kasi tried and true way na ito. Teka lang, sino ba mas magaling? Ikaw yung salita mo o salita ni Lord? Kung malinaw sa'yo na mas matalino ka kay Lord, sundin mo na yung salita mo. Huwag mo na i-consider ang Word of God.
Kung naniniwala tayo na mas magaling yung salita ng mga tao o salita ng iba't ibang mga authors, siya na lang paniwalaan mo kaysa sa Diyos. Pero kung naniniwala ka na mas matalino si Lord, ito yung tried and true way. May mga tao na kung saan, kung natuklasan lang sana nila dati yung sinasabi ng Panginoon, umayos sana buhay nila. Umayos sana yung mga desisyon, hindi na sana tumagal. Ang daming mga bagay na nangyayari ngayon, ang tagal ng sinabi ng Bible. Ang daming mga bagay na kung saan mangyayari bukas, na ang tagal-tagal ng sinabi ng Bible. Kaya ask the tried and true way. Ito yung salita ng ating Panginoon. Second, ask the good and godly way. Ito yung mga itatanong natin. Ito yung mga dapat nating malaman dito. Kaya sinabi sa New English Translation, ask where the path is that leads to blessing. Kaya nga sinabi dun sa passage natin kanina, dito sa translation naman ng NLT, ask the old godly way. Diba ang translation, path that leads to blessing. Ask the good and godly way. Tried and true way. Tried and true. Pangalawa, good and godly way. Biruin mo yon. Ask where the path is that leads to blessing. Bakit? Tatahak ka rin lang doon ka pa sa sumpa pupunta. Kasi kung walang pagpapala, tiyak na wala kang mapapala. Kaya importante yung blessing. Kaya importante yung tatahakin natin, ito ba ay lugar ng pagpapala o ito ba ay lugar ng sumpa? Kapag alam natin na ito ay lugar ng sumpa, kapag alam natin na wala namang magandang mangyayari sa atin dito, bakit pa tayo uusad doon? Ask the good and godly way. Of course, ang good and godly way ay yung maka-Diyos at hindi makamundo at hindi maka-demonyong daan o solusyon. Why? Proverbs 14:12, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. Kasi may mga bagay na kung saan akala natin, yun yung tama. Kaya nga hindi pwede yung akala. Ang unang-una pa naman, ulitin ko, na itutulak ng utak natin, na gagawin natin ay yung pattern na ng isip natin. Paano kung yung pattern na yan mali nga? Biruin mo. Kaya pala ganito, paulit-ulit ako. Kasi 10 years nang ganito yung pattern ng utak ko, hindi ako nag-change ng pattern. Kaya nga napaka-importante, habang nakikinig ka ngayon, isulat mo to, masterin mo tong pattern na ito. Para nang sa gayon, kapag kahit na-stress tayo, ito na yung unang lalabas na pattern. Kaysa magdidesisyon, ang gagawin ko, stop. Then, look. Then, ask. Ano yung tatanong natin? Tried and true way. The good and godly way. A new research from UNSW Sydney. Sinabi nila, ng pag-aaral na ito, that our brains reveal our choices before we even aware of them. Ulitin ko. Our brains reveal our choices before we're even aware of them. Nire-reveal na ng utak natin yung pipiliin mo bago ka maging aware doon. Nauuna na siya. Bakit? Ang tagal niya nang ginagawa yan. Tagal mo nang ganyan yung iniisip mo eh. Sabi niya, kailangan pa bang i-memorize yan? Yan din naman ang gagawin mo eh. Nasabi ng utak natin, kaya pa ba memorize yan? Yan din lang dinisisyonan mo eh. Hello, 10 years na natin ginagawa to. Napakapagod pa ba yung utak natin? Hindi na, kaya tayo may pag-aaral. Our brains reveal our choices before we're even aware of them. Kaya nga, kinakailangan mapagtagumpayan natin to. That's why the word ask in Hebrew is sha'al. Ibig sabihin nito, inquire carefully. Seek, consult. Inquire carefully, seek, consult. Marami nang naligaw kasi hindi nagtanong. Marami na rin ang disgrasya kasi hindi nagtanong. Minsan maiiwasan natin yung laki ng gastos natin kung nagtanong ka lang sana, 1 minuto lang. 5 minuto lang, uminto ka muna, nagmasid ka muna, then nagtanong ka lang sana. Ngayon, ito maganda. Kanino ako magtatanong? Sa bolang kristal ba? Sa mga bituin. Kanino ba magtatanong? Sinabi na dito, verse 17. Nakalagay dito, I posted watchmen over you who said, listen for the sound of the alarm. But you replied, no, we won't pay attention. Sabi sa Tagalog, sa magandang balita, kaya't si Yahweh ay humirang ng mga bantay
upang marinig ng Israel ang tunog ng kanilang trompeta. Ngunit sabi nila, hindi namin iyon pakikinggan. O, naglagay na pala si Lord ng mga watchmen. Watchmen. Ito yung mga pwedeng pastors, mga leaders, na kung saan they have the word of God. As for the people of the word, not people of the world. Doon ka magtanong sa mga tao na may good relationship kay Lord. Sa mga tao na may consistent na devotional life. Sa mga tao na kung saan nagpapatuloy na lumago sa ating Panginoon. Kasi tiyak yan, hindi ka mapapahamak doon. Kasi kausap nila si Lord. Kasi nga, sapat na yung mga, alam niyo yung experiences nila sa Panginoon, yung sinasabi sa kanila ng Panginoon, napaka-importante nung mga nauna sa atin. Napaka-importante ng mga, aminin natin, kahit di nauna sa atin, wiser than us. Kaya lang sinabi nila, hindi namin pakikinggan yun. That's why it's your choice. Remember this, godly people know the godly way. Ulitin ko godly people know the godly way. Kung gusto mong maging hindi lang good, kundi godly, yung desisyon natin, magtatanong tayo sa mga godly people. Kasi they know the godly way. Stop, look, and ask. Proverbs chapter 19 verse 2, being excited about something is not enough. You must know what you're doing. Don't rush into something or you might do it wrong. Being excited about something is not enough. Yung excitement na yan, grabe, itutulak ka talaga niyan. But you must know what you're doing. Walang problema sa excitement. Basta alam mo ginagawa mo. Kung hindi mo nga alam ginagawa mo, nalilito ka, huminto ka muna, magmasid ka muna, and then magtanong ka muna. Don't rush into something. At paalala sa atin dito, or you might do it wrong. The last step dito sa pattern na ito, para na sa gayon maging effective yung ating pagdidesisyon. Number 4, napaka-importante nito. This is what the Lord says. Stop at the crossroads and look around. Ask for the old godly way. Tignan niyo po ito. And walk in it. Travel its path and you will find rest for your soul. Step 4 is walk. 4 steps to effective decision making. Ang unang gagawin natin, stop. Pangalawa, gagawin natin, look. Pangatlo, ask. Pang-apat, kulang ang desisyon kung hindi mo lalakaran lahat ng pinaggagawa natin. Lahat ng tinatanong natin, sayang ang lahat. After you stop, after you look, after you ask, then it's time to walk. Remember that waiting too long to make decisions can slow businesses down. Kapag matagal kang nagdesisyon, di naman mabilis, inalam mo muna, kaya lang nagpo-procrastinate tayo yung negosyo mo, babagal yan. Hanggang sa malugi na yan. Yung buhay natin, babagal yan. Hanggang sa wala na tayong marating. At marami tayong mamimiss ng mga critical na opportunities sa buhay natin kasi hindi natin ito nilakaran. That's why the word walk in Hebrew is yalak. Ang ibig sabihin, flow, follow, pursue. Flow, follow, pursue. Kailangan gagawa ka ng aksyon. 2 bagay pagdating dito. First, take action. Kaya sinabi dito, tingnan niyo po, ask for the old godly way and walk in it. Tanong-tanong ka, nag-observe ka, hindi mo naman pala gagawin. Kaya, napaka-importanting paalala dito, walk. Take action, walk in it. Ngayong alam mo na kung saan ka pupunta, kumilos ka na. Lumakad ka na. Lumakad ka na dun sa tamang direksyon na naobserbahan mo at tinanong mo. Kasi may mga tao, alam na kung saan pupunta. Alam na kung anong tama. Yung mali pa rin yung ginagawa. Ang tigas pa rin ang ulo. Ano mangyayari nun? Sayang. Pa-training ka, di mo pala gagawin, di ba? Patanong-tanong, tapos hindi naman pala gagawin. Kaya sabi sa The Message version, God's message yet again, go stand at the crossroads and look around. Ask for the directions of the old road, the tried and true road. Then take it. Then take it. Walang mangyayaring hanggat di ka magdesisyon. Nothing will change unless you change. Walang mababago hanggat hindi ka magbabago ng hakbang. Hindi ka makakapunta doon hanggat hindi ka pupunta doon, kahit alam mong pumunta doon.
Hanggat hindi mo lalakaran yan, hanggat hindi tayo aaksyon. So take action. Sinabi po ni Peter Drucker, father of modern management, sabi niya that whenever you see a successful business, someone once made a courageous decision. Napaka-importante ng pag-take ng risk. Kaya lang maraming mga tao natatakot. And the biggest risk is taking no risk. The biggest risk is taking no risk. E din pagsisihan natin, sayang yung oportunidad na yon sa buhay natin. Kaya lang, hindi ka naman agad umaksyon eh. Tinama mo nga yung proseso eh. Nakuha natin to, hindi ka nagdidesisyon out of nothing. Nagdidesisyon ka ng tama. Ngayon, mag-risk ka na doon. Whenever you see successful business, someone once made a courageous decision. Lahat na nakita natin na yan, hindi naging madali yan. Kaya lang, inaksyonan lang nila kahit mahirap. Ito maganda, pangalawa. Di ba sinabi dito, ask for the old godly way and walk in it. Hindi ba doon natapos? Sabi dito, travel its path. Take action, and then it means trust the process. Napansin niyo po yun? Travel. Process. So huwag kang matatakot at mag-atubiling lumakad sa direksyon ng Lord sa buhay mo. Trust the process. Even when it's hard, and even when it's painful. Tandaan, nasa process ang progress. Nasa proseso. Kaya nga hindi porket parang wala naman nangyayari agad. Parte ng proseso yan. Basta lumakad ka, dumaan ka dyan sa prosesong yan. Remember, do what is right, not what is easy and popular. Kapag naiinip ka na naman, balik na nga lang ako dun sa lumang ginagawa ko. Pabalik-balik tayo. Trust the process. Kasi, ulitin ko, hindi ka nagdidesisyon out of nothing. You're making decision out of something. Huminto ka. Nagmasid ka, nag-observe ka. Nagtanong ka ng tama, and then lakaran mo na yon. Take action and trust the process. Huwag mong sayangin ang panahon na makakalakad ka pa. Huwag mong sayangin ang panahon na may pagkakataon ka pang gumawa ng tama. Walk in it. That's why sabi po ni Tony Gaskins in his book, The Dream Chaser, success comes to those who trust the process. Stay committed and never give up. Success comes to those who trust the process, stay committed, and never give up. Trust the process. Trust the process. 4 steps to effective decision making. 4 na hakbang para maging effective ang pagdesisyon natin. Again, you must know how to recognize pattern. Once na marunong ka nang makarecognize ng tamang pattern, maniwala ka, yan na ang susunod na magiging attitude ng mind natin. At kung meron mang itutulak yung ating isip, na susunod natin gagawin, yung tamang pattern na nilagay mo, yung gagawin mo. Paano pag mali? E di puro mali. Paano pag tama? E di marami kang tama na magagawa sa buhay. 4 steps to effective decision making. Step 1, stop. Matalino ang marunong huminto. Dahil sabi ni Lord. Si Lord mismo, turo niya stop. The Lord says, stop. Alam mo, nalilito ka eh. Kaya nga, huminto kapag nalilito. Ang sinasabi ng Panginoon, kapag nalilito ka, huminto ka. Huwag urada ng urada, huwag mo pa irali ng pride. Kung kailangan ihinto, hinto mo muna. Pero hindi ka huminto for the sake of huminto. Anong gagawin mo? Step 2, look. Because it is wise to watch. Gawing sandatang yung mga mata. Gawing sandatang yung mga mata. At magkaroon tayo ng awareness sa paligid natin. Tignan natin yung paligid natin. Tignan mo rin ang sarili mo. Sapat ba yung dala-dala mo? Sapat ba yung equipment mo? Nakuha natin yon. Tignan mo yung paligid. Sapat ba yung skill mo para dun sa susunod na gusto mong i-pursue? Sapat ba? Kaya, nung nakaraan po na camp, tinuro namin yung skill gap analysis. Una, skill gap paralysis. Halimbawa, ang dream mo, ganito kalaki. Yung skill mo, ganito kaliit. Mismatch agad eh. Hindi na mangyayari, hindi mo mararating yon. Kaya kinakailan, ina-analyze muna. Yung mga bagay-bagay, kaya nga, napaka-importante, look. Because it is wise to watch. And it means situational awareness. Step 3, ask. Ask the tried and true way.
Walang iba kundi salita ng Panginoon. Hindi maluluma to, maniwala ka. Hindi maluluma ang salita ng ating Panginoon. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. And as the good and godly way, as the good and godly way, ito yung lugar na kung saan, lugar ng pagpapala at ikaw ay mapagpapala. Kung alam mo na wala namang magandang mangyayari dyan, huwag mo nang ituloy. Because that's foolishness. Step 4, walk, take action. Because you're not making decisions out of nothing. Ginawa mo yung proseso, take risk. Take action and trust the process. Ngayon, as I end this, paano mo malalaman kung tama ang desisyon mo? Yun lang. At paano mo malalaman kung tama ang desisyon mo? At ano ang maaasahan mo? Makinig ka maigi dito. Ano ang maaasahan mo kapag ginawa mo itong pattern na ito? Sinabi na dito sa passage. Verse 16, this is what the Lord says, stop at the crossroads and look around. Ask for the old godly way and walk in it. Travel its path, and you will find rest for your souls. Pag tama ang desisyon mo, mayroon kang kapayapaan. Hindi ka binabagabag ni Lord sa iyong konsensya. Ginagawa mo ang bagay, may kapayapaan at kagalakan. Kasi si Lord nagbibigay ng kapayapaan. Kahit na mabigat yung desisyon mo, tama. Kahit na mahal, kahit na may mga nag-o-oppose, pero may kapayapaan ka. Ako dati, dami nag-o-oppose eh. Inoppose nga pati yung mga pumayag. Ba't yung pinapayagan yan? Magpastor-pastor. Bakit ganyan? Yung iba, nabagabag. Yung iba, out of concern lang naman sa akin. Kasi sinabi nila, nako, maghihirap lang yan, mamamatay lang dilat ang mga mata niyan. Kawawa maging pamilya niyan. Napansin mo? Pero ako may kapayapaan eh. Because for me, success is knowing the will of God and doing it. Kung hindi sinabi ng Panginoon, wag. Eh di dun sa nais ng Panginoon, kung ano yung disenyo ng Panginoon sa akin, yun ang lalakaran ko. Pero kahit na sino mag-oppose, ano man bagay, basta importante nun, bibigyan ka ni Lord ng kapayapaan. And you will find rest for your soul. That's why St. Augustine once said, our hearts are restless until they can find rest in you. Linig ko, our hearts are restless until they can find rest in you. Yung heart daw natin, restless to. At saka lamang makakahanap ng kapayapaan ito kapag si Lord na ang nagbigay nito. Kung kahit na sino-sino, anong bagay ang ipupurso natin, hanggat hindi kay Lord galing yan, mababagabag ka habang buhay at walang katapusan. That's why our hearts are restless until they can find rest in you. Kaya tama yung sinabi sa Matthew chapter 11 verses 28 hanggang 30. Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. 29, take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy, and my burden is light. Sino po sa atin ngayon, bigat na bigat ka na sa sitwasyon mo? Maybe you are at the crossroads right now. Isang maling desisyon, pwede ko pagsisihan habang buhay. But one wise and right decision can change the trajectory of your life forever. Huwag kang magdesisyon kapag pagod na pagod ka. Huwag kang magdesisyon pag magulong isip mo. Sabi ni Jesus, come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Para kapag rest na, yung rest mo na kay Lord, hindi rest na kung saan-saan. Yung rest dito, hindi mo matatagpuan kung saan-saan lugar. Hindi kung saan, kundi kung sino. Doon mo matatagpuan ang tunay na kapayapaan. And you will find rest for your soul. Naniniwala ko kaya mo napakinggan ito. May malaking desisyon
na kung saan babago sa buhay mo. Lakaran mo yun. Then trust the process. Tiwala ka kay Lord. I want you to close your eyes right now. Who wants the promise of Jesus today? Then you will find rest for your soul. Sinabi dun sa Jeremiah, and you will find rest for your soul. Sinabi ni Jesus Christ, and you will find rest for your soul. Bigyan ka ni Lord ng kapayapaan, ng katalinuhan. Para sa mga kanino pa kinakausap ng Panginoon dito, at sinasabi mo, naliligaw ka at hindi mo alam ang iyong gagawin. Maybe pagod na pagod ka na sa mga nangyayari sa iyong buhay. Pasalamat ka, kapatid, dahil buhay ka pa. Isang malinaw na dahilan kaya ka pa buhay ngayon. Dahil gusto ka pang gamitin ng Panginoon at may nais pang gawin ng Panginoon sa buhay mo. Because if you're not dead, God's not done. And the best is still ahead. Maraming pagkakamali, pero may pagkakataon pa maging tama ang buhay. Maraming maling ginawa, pero the mere fact na humihinga ka pa at buhay ka pa, may maganda ka pang magagawa dahil kay Lord. Kaya ngayong oras na ito, kapatid, if you're tired of this life, if you're restless right now, kapag nalilito ka na, give your life to Jesus. That's why sabi ni Lord, come to me. All you are weary and burdened, and I will give you rest. Who wants to experience the promise of Jesus today? Kung ito, kapatid, ang nais ng puso mo, Lord, pagod po, Lord. Sawa na ako sa ganitong buhay, Panginoon. Akumbaba ka kay Lord. Lapit ka kay Lord. Right now, if this is your first time na gagawin ito ngayong araw na ito, give your life to the Lord. Yan ang pinaka-importante. Yan ang unang-unang gagawin natin. Walang tunay na kapayapaan, walang tunay na kapahingahan hanggat hindi ka lumalapit kay Lord. This is a personal invitation from Jesus. Who wants to come to Jesus today? Who wants to experience the Lord Jesus today? Mananalangin tayo ngayong oras na ito. But make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Save me. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo to na mula sa iyong puso at nagdesisyon ka ngayong araw nito na tumugon dun sa panawagan ng ating Panginoon, again, ito yung pinakatamang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay, and it will totally change the trajectory of your life. Sabi ni Lord, come to me. At dun magsasimula ang kapayapaan. At ngayong oras na ito, kapatid, kung malinaw sa iyo na nasa iyo si Lord, kung ikaw ay namahinga sa presensya ng Panginoon ngayon, sa pamamagitan ng pagsamba at pakikinig ng Kanyang salita, umpisahan mo nang magtanong. Umpisahan mo nang humingi ng tulong. At umpisahan mo nang humingi ng lakas ng loob kay Lord. Remember, the steps of the righteous man are ordered by God. Ito ang pinakamasarap na panahon na gumawa ng desisyon. Kapag ikaw ay puno ng kapayapaan, kapag galing ka sa presence ni Lord, hindi yung magulo na naman yung panahon, hindi magulo na naman yung sitwasyon, hindi galing sa malaking aberya. Kapatid, dito mo simulan ngayon. Simulan mong sumamba, simulan mong manampalataya, simulan mong tanungin si Lord, simulan mong humingi ng tulong sa Panginoon. Father in heaven, I pray that you bless this person in the name of Jesus. I speak for wisdom. Lord, humingi po kami ng tawad sa mga mapangahas na desisyon namin sa buhay. Lord, ikaw po ang masunod. Ikaw ang masunod. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Lord, I pray that you give him peace.
I pray, Lord, na bigyan mo po siya ng wisdom. Itama mo po ang kanyang direksyon sa buhay. Itama mo po ang kanyang tinatahak. Ngayong oras na ito, kapatid, humingi ng tulong kay Lord. I pray, Lord, for wisdom. Ang pinakamagandang panahon sa paggawa ng sitwasyon, sa paggawa ng desisyon, ay sa panahon na ikaw ay nakaranas ng tunay na kapayapaan kay Lord. Sa panahon na ikaw ay nasa presensya ng Panginoon. Ito yung pinakamagandang panahon. Simulan mong sumamba. Simulan mong manalangin. May binibigyan si Lord ng kapayapaan ngayong oras na ito. May pinapagaling ang ating Panginoon ngayong oras na ito. May binibigyan ng kalakasan ng Panginoon ngayong oras na ito. Ask God right now. Pag sinabi ni Lord, gagawin niya, maniwala ka. Stop at the crossroads. Huminto ka muna, kapatid. Tama na muna yan. Look around. Tingnan mo na nangyayari sa buhay mo. Wasak na yung buhay mo eh. Sira-sira na yung buhay mo eh. Stop it! Tama na, kapatid. Pagod ka na, wasak ka na. Tignan mo naman yung nangyayari sa buhay mo ngayon. Huminto ka muna ngayong oras na ito. Observe your life. Observe your situation. Payag ka ba habang buhay, ganyan ka na lang? Huwag kang papayag, kapatid. Life is too short to be wasted. Alam mo yung buhay mo, baka napag-iiwanan ka na. Baka pinagtatawanan ka na lang ng mundo. Ask God right now. Ask God for help. Ask God for strength. Ask God for courage. Hingi ka ng tapang sa Panginoon na lakaran mo yung kalooban niya. Huwag ka matakot. Huwag ka matakot. Huwag ka matakot. Come on, ask God right now. Habang ikaw ay sumasamba, ikaw ay nagkakaroon ng kapayapaan. Habang ikaw ay nananalangin, habang ikaw ay sumasamba, binibigyan ka ng Panginoon ng kapangyarihan. Binabago ka ni Lord. Pinapagaling ka ng Panginoon. Inaayos ni Lord ang buhay mo. God, hear the praise of these people. Hear the prayer of your people, God. Touch our mind. Heal our body. Heal our soul. I pray for rest right now for the restless. Oh Lord, come. Come to Jesus. Come. Will never fail you. Pag sinabi ni Lord, gagawin niya, maniwala ka. Oh Lord. Oh Lord. This is what the Lord says. Stop at the crossroads. Lito ka na eh. Look around. Ano yung buhay mo? Tignan mo yung paligid mo. Masyado ka nang umli. Masyado ka nang wasak. Ask the old godly way and walk in it. Travel its path, and you will find rest for your soul. You are not making decision out of nothing.
You're making decision out of wisdom from the Lord. I pray, Lord, that may these people will find rest for their soul at mararanasan nila yung tunay na prosperity na nagmumula sa iyo. Shalom. Kapayapaan na nagmumula sa iyo. Pagpapala na nagmumula sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Alam mo, ang reply ng mga taong tinuruan ni Lord dito sa passage nito, sabi nila, no. That's not the road we want. Kapatid, yung pagkakamali nila ay hindi mo na kailangan maging pagkakamali. Huwag mo nang gayahin yung pagkakamali nila. When God says go, don't say no. Niwala ka. Yan ang babago ng buhay mo. Ang pinakamasarap na panahon na humakbang ay yung panahon na kung saan sinasamahan ka ni Lord. Once again, God, I pray that you give these people wisdom. I pray for peace which transcends all understanding. I pray, God, na mabago po yung trajectory ng buhay namin. Salamat po dahil sinasamahan mo kami. Naniniwala ko, Lord, starting today, makakagawa ng mga tamang desisyon ng bawat isa. Di mainip, we will trust the process. But we will take action, Lord. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Ngayong oras nito, kapatid, selyuhan natin lahat ng ating napakinggan. Yung pattern na tinuro sa atin ng Panginoon, practice the pattern. Practice the pattern. Kasanayan natin yung may tinuturo sa atin ng Panginoon. Dahil ang pinagpala ay yung mga taong nakikinig at mga taong nagsasagawa ng kanilang napakinggan. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time you declare ito ng man of God, the Bible said, receive it. And it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these blessings today. In Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen and Amen. God bless you all. See you next week.